Color Rewards. May points ka dyan. Nag-iinit na usapan, umaatikabong bangayan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Smile lang ng smile, mga kasawsawan. Handa na po ba tayo sa dalagan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Okurayan, ready na rin ba? Abay, hot na mga kumare ko dito. Kayo dyan, Hans? Eto siya, mukhang hindi na rin makaantay. Sausawa na! Eh, saan ba tayo? Ay! Face-to-face na! Gusto mo bang makisaw-saw taran ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Sinong sisipaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema pagtutalikuran. Harapin mo, face-to-face! Yay! Good morning! Magandang morning, mga kapatid. Kalat na mga sausawera at sausawera all over the world. Sige po, upo muna tayo. Aba, at syempre, laging nakatutok sa ating programa. Wala pong episode na binalalampas nila. Lalo na ang mga mahal natin, mga OFW, na patuloy po ang pagsuporta. Kaya naman talagang nakakatuwa dahil kahit alam namin kung sila ay pagod sa trabaho, abay, kita nyo naman, pag uwi nila talaga doon sa kanilang mga apartment o kung saan sila nakatira, abay, ang unang ginagawa talaga nila ay ang manood ng face-to-face at makisali at makisawsaw sa ating fan page sa Facebook. O eto, galing po kay Dayan Angelo Fabro. Sabi niya, super like ko talaga ang face-to-face, lalo na kay Chang Ami, na laging nandyan para maging pambansang kapitana ng lahat ng may problema. Nakakawala ng pagod. Ako nga lang ang napapagod. Joke lang, hindi. Especially kapag galing ako sa work, lalo na dito sa Dubai. O yan, kita nyo na. Napakainit ng panahon. At halos karamihan ng mga Pinoy dito na gumagamit ng internet. Unang-una sa listahan nila ang panonood ng inyong programa. Sana po'y magtagal ang face-to-face kasi marami pong aral ang napupulot sa programa ninyo. Salamat po sa mga bumubuo ng programang ito. More power and God bless. Nako sa ating mga kapatid, abay kung lagi kayong nandyan at nagbibigay suporta sa amin, abay magiging matagal ang buhay namin dito sa face-to-face, hindi ba? Maraming salamat sa iyo, Dayan. At naway, syempre, lagi kang gabayan ng Panginoon dyan sa Dubai at ang iyong pamilya naman na nandito sa Pilipinas. At syempre, marami ring salamat sa lahat ng mga kapatid natin, lalo na yung mga nasa Middle East. Dahil napapanood na po tayo doon, nag-test broadcast na sa TV5 International at sa Action International. Salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa lahat po ng programa ng TV5. Umaga pa lang! Sa Pulsa 5, Kumare Club, abay dapat lahat yan nakatuto kayo face-to-face. Tapos syempre, Balita ang Tapat. Ano pa ba? At lahat ng programa namin dito sa TV5. Syempre, Juicy. O ayan, kompletong-kompleto. Tapos Will Time, Big Time. Dapat talaga pag nanood kayo napapawi ang inyong pagka-homesick at talagang natututunan ninyo maraming aral din sa lahat ng programa namin dito sa TV5. Dahil dyan, aba hindi lang tayo nationwide, worldwide na nga, ika nga, di ba? Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana na hindi mo sasawang magpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto pa ang isang kapatid natin na worldwide at international na rin ang exposure. Hindi na maabot. Si Hans Mortel. Happy morning! Nako, siya, feeling ko nga talagang worldwide na tayo. Kaya eto, medyo nakapang-winter ako. Iniisip ko, malamig! Kahit medyo mainit. Siyempre, kahit naman anong mainit, mapapalamig yan. Lalo pat kasama nyo ang tatlong taong susunod ko nang ipapakilala. Abay, ang tagapagpalamig ng mga maiinit na ulo, ika nga. Unahin na po natin ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman pong
Doctor of Philosophy and Psychology. Ay, wala pong iba kundi si Dr. Margarita Holmes. At syempre pa, ang ating Reverend Father, our spiritual advisor, Father Sunny Merida. Mga kapatid, sila po ang ating Trio Tagapayo. At ngayong umaga siyang kanina may binati kang taga Dubai. I'm sure makaka-relate siya sa ating kwento at issue ngayong umagang ito. Dahil totoo ba, isang nanay daw na nagtagal sa Hong Kong, pagbalik dito yabang mistulang wala ng pamilyang inuwian? Totoo yan, kapatid na Hans. Talagang nagkanda-ugaga na raw kasi ang kapatid nating OFW para sa kanyang anak. Abay, pinabayaan lang daw ito ng pinag-iwanang kapitbahay. At pati ang perang pinapadala, nilulustay. Oh no, why? Best friend, why are you like that? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Inang ng ibang bayan na luha, dugo at pawis ang puhunan, niloko lang raw ng pinagkatiwalaang kaibigan. Buong akala ko na naandun ang anak ko. Nagpapadala ako, tumatawag ako, sinasabi niya okay yung anak ko. Pagdating ko dito, tsaka ko lang nalaman na si Mayang na pala ang nangangalaga. Sinadya ko hindi sabihin kasi wala rin akong trabaho, kailangan ko rin ng pera. Kaya nga nung alam ko